Okay, let's start. Isang maganda at maulan na evening po sa inyong lahat. So, I'm Casey po and I'll be the one leading our third Thanksgiving po. Our Thanksgiving po for the month of August. Andyan, thank you po kay Little Shepherds po for, tawag dito, for giving me the opportunity. And, okay, so before we start po, syempre, we will start things off with a prayer. Okay, so let's bow down our heads, close our eyes, and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Lord, we thank you po, Lord God, for aligning our schedules po, Lord God, for giving us the time po, Lord God, to take a pause po, Lord God, and just magsama-sama po kami to praise you, to thank you po, Lord God, for all that you have given and blessed us with po, Lord God. We thank you po, Lord God, for this community. Thank you po, Lord God, for leading us to this community po that is full of love po, Lord God, and full of understanding po, Lord God, na there is no judgment po, regardless of who we are po, Lord God. Lord God, we ask and we pray po, Lord God, for you to give us confidence po, Lord God, to share out loud and na makapag-share po kami ngayon sa Zoom meeting po na ito ng aming mga pinagpapasalamat po sa inyo, Lord God. Again, Lord God, we are so grateful and we are so thankful for all that you have given us, for all of the blessings po, Lord God, for always being there by our side po, Lord God, for never leaving us nor forsaking us po, Lord God. Thank you po, Lord God, for being so loving, for being so understanding, for being so patient po, Lord God. Maraming salamat po dahil maaari po namin kayong sandalan anytime and alam po namin and that we are reassured by you na hindi niyo po kami pababayaan ever. This is all that we pray for in the mighty name of Jesus Christ, the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yay! Ayan. Again, thank you so much po for coming to this Thanksgiving po natin for the month of August. And okay. So I'll be sharing two Bible verses po na like nag-reflect po ba sa akin at sa season na pinagdadaanan ko or like napagdaanan ko ngayon and just, don't worry, it will still be short lang naman. Basta, ichichika ko sa inyo lahat, ganon. Okay, so let's start. Yan. So, verse number 1, Psalms 100, chapter 139, verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are beautiful. I know that full well. Ayan. Second verse. Matthew chapter 19, verse 26. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Yan. Okay, so punta muna tayo sa verse 1. So, I praise God and I thank God talaga because He's the one who uplifts my confidence po. Yun. Kasi, sa mga pinagdadaanan ko po ngayon, like, I feel so down. I feel so sad and like, hindi po nakakatulong yung like, iba pong mga people na nakasurround sa akin na para bang mas bumababa yung confidence ko sa sarili ko. But with this verse po talaga and sa mga nakaraang weeks, nagdaang weeks, pinaalala po sa akin ng verse na yan that I am fearfully and wonderfully made. Yun. Ayan, again, about confidence. Doon po talaga nag-start nung nag-share po ako sa inyo. I always thought talaga na like, hindi ako magaling mag-present or like, parang parang hindi bagay sa akin na mag-present, masyadong magulo, ganun. So, when I was leading talaga yung presentation last ba yun? Last Bible study session. Talagang kabadong-kabado po talaga ako. Pero your comments po talaga and yung no judgment po talaga kayo. And you were also guiding me, giving me pointers, and helping me learn as well po. Yan. And I thank God for giving me a heart na like sobrang grabe kong mangarap at sobrang grabe kong
magmahal. Yun. I thank God for giving me such a kind heart po talaga. And ayun, I believe na itong mga pangarap ko, He put it in my heart for a reason po. And ayun, let's just see in the future na lang kung if I am able to pursue them. Yun, so yeah. So yun, legit talaga tumaas po yung confidence ko na like, parang kahit ano man ang sabihin ng mga tao na nagsusurround sa akin, nakafocus na po ako sa kung ano man yung sinabi ni God. Yes, yes, yes. Next verse. So eto na nga. Again, Matthew chapter 19, verse 26. Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." I shall share this. Again, sa mga bagong dating po dyan, look at my kasuotan. It is a Filipiniana because kakagaling ko pa lang po sa school from our event, which is Buwan ng Wika. Yun. Ganun. So, okay. I shall chika to you. Kasi po ako, ano nga ba yung dream ko? I love performing po kasi talaga. I love singing, dancing, acting, all of the above talaga. And my ultimate dream po talaga is mag-work sa theater. Yun. Basta like something related sa performing. And alam ko na in that industry, hindi madali. Kasi mahirap like, let's say, maging successful, you know? And baka lang, ayun. So, medyo hindi rin po support yung parents ko about that dream. So, anyways. So, mahilig po ako sumali sa mga like events ng school that requires performing. So, sumali po ako sa sabayang pagbigkas namin. Munti ka na nga po kung hindi makasama. Bakit? Kasi, punuan ho agad siya. Nawalan ako ng slot, tas may nag-back out, tas pugs! Oh my gosh, this is for me. I take it. And yeah, yun. O, diba? Ang ligalig. Ayan. So, akala ko po talaga, very smooth sailing po yung magiging practice ng sabayang pagbigkas namin. Oo. Pero like, it was, parang hindi po, kami ng grupo ko, hindi po kami nagkakasundo. My goodness gracious! Like, let's say, binigyan po kami ng, 3 weeks preparation. Week 1, nasayang namin, walang practice na nagawa pa. Week 2, nag-aaya ng practice yung leader. Tapos, tawag dito, palagi pong pinopostpone kahit kasi maulan. Though I get the reason, parang ang naman po, 'di ba? Kasi pinopostpone niya. Tapos nakapunta na kami dun sa venue. My goodness gracious, may maipe-present pa kaya kami? So anyways, yung mga people, yung mga ka-members namin, nagsimula silang mag-back out. Like, I'm sorry, hindi na po talaga namin kaya. Parang hindi na po ito kakayanin, because we only have such little time. Tapos wala pa po tayong nagagawa, wala pa po tayong nagpa-practice, ganun. Nawawalan na po sila ng gana. Ganun. Yan. Tapos, yun, so like parang nag-send po kami ng formal letter doon sa like parang mag-manage ng event. Tapos hindi tinanggap. Sabi, mag-present kayo. You cannot back out because everything is finished. Nagawa na namin kayo ng certificate, mga blah, 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 blah. And tapos na din yung flow ng program. So no, i-continue na yan. Ako po, I honestly, despite na maraming gusto mag-back out sa amin, gusto ko pa rin siyang i-G kasi I read the pyesa. Sobrang ganda niya. And yun. Ayun. So, everybody was losing hope na. Tapos, parang ayaw na nilang mag-lead yung former leader namin. So, I decided to jump in na po. I mean, not to take the lead talaga, pero like, just to offer guidance. Offer guidance! Basta ganun. So, yun. So, bale, dun po talaga sa sabayang pagbigas, dun ko po binuhos yung energy ko. Like, tawag dito, pinagpupuyatan ko, nag-iisip ako ng actions, blockings, scenes, na pwedeng indicate dun. And, nanlulumo po talaga ako nun. Kasi, parang lahat po kasi is parang nawawalan na ng gana. Opo, ganun. Parang ayaw na talaga nila magpatuloy, ayaw na nilang pumunta sa practice. And then, eto na nga. So, kasi during our former practice, Kinemberlus, we don't start things off with a prayer. Parang hindi naman ini-invite si God na tulungan kami. So when I took the lead,
sabi ko muna sa mga kasama ko, like, guys, alam ko kukonti tayo, pero let's start things off with a prayer. Grabe. Praise God. Yun, like, I believe na like super duper whooper powerful po talaga ng prayer, and my goodness gracious, ganun. So yan, so like, Lord, we thank you for that, ganun. We pray po that you give us the desire in our hearts to do our best po, Lord God, para ma-fulfill at ma-complete po itong performance na to. We pray po, Lord God, na magkaisa po tayo, gano'n, na magkaisa po kami, gano'n. Kasi para po ba kami separated like that? So, nagdaan yung ilang practice. I think we only had, let's say, 5 days of practice. Tapos, ano lang siya, let's say 2 hours per day. Ganun. My goodness! Yes, ganun. O, diba? Okay. Hello pa! Ayan. Yun. Tapos, so, ayun. Nablanko ako. Okay, yun. So, sa kada practice, may na-accomplish siya at may na-accomplish siya kasi I urge my ka-members na like, let's start things off lagi muna with a prayer. Ganun. And then, nagdaan na yung general practice until ito na, mismong day of performance na. Kanina po talaga, parang na-overwhelm po talaga ako with the emotions kasi grabe po talaga yung stress. Grabe po yung stress na like, oo. So, para bang pasan-pasan mo lahat. Ganun. Pero like, tas to the point na like, I was just crying. Ganon. Umiyak na ako sa harap ng mga ka-members namin. Kasi ayoko talagang, like, parang, I want to pull this off ba. Ganon. Tapos sabi nila, sis, mag-pray tayo. Ayan, pray kami. Ganon. Yes, Lord God, guide us. Ganon po. And then, the mismong performance came. Diyan na. So, this is what happened. Ayun, sa mismong performance, ayan, bigay na bigay lahat. And naririnig ko po yung comments ng iba, makapanindig pala, hibo daw po ang performance namin. But, kasi, since we only had little time to practice and hindi namin nasaulado ng bongga yung pyesa, nag-blank kami sa huli. Yun. Ayun. Pero like, after the performance, my heart felt so light na parang, gosh, thank you at nawala na rin yung responsibility ko na yun. At nakaraos. Again, kahit na may pagkukulang kami sa huli, puro good comments po yung na-receive namin. Like, ang ganda ng performance niyo, ang creative, wow. Yun, tas like, ganun. And then, kahit na like, nangyari man po yung aberya sa dulo, parang lahat kami, parang masaya-saya pa rin namin na feeling namin may chance kaming magka-award. Ganun. Tapos, eto na nga, awardings na. Charan! Sobrang saya ko po. Pasensya na po, napasigaw pa ako. Hindi kami nag-champion. Pero, nakakuha kami ng place. 3rd place. Oh my gosh! Tapos, tuwan-tuwa po talaga ako sa mga kapwa members ko nun. Sabi na best mag-pray tayo, let's thank God, ganun. And then, while reflecting sa like buong journey po namin sa Sabayang Pagbigas, sabi ko, gosh, naaalala ko talaga tong verse na to. When we included God and asked for His guidance, for His help, everything just became better. And then, yun, worth it po yung pagod, worth it po yung everything, and I'm so happy. Ayan, praise God. Thank you po, Lord God, for guiding me, for teaching me how to lead the group, kanon, and just yun. Para bang nag-improve po talaga kami and mas nagkaroon po kami ng unity. So, Lord God, thank you po for making the impossible thing possible. Wow! Yun. So, yan. Ayun po yung reflection ko. Di ba? Andal. Ayan. So, ito na. Quiet na ako. Ayun na. Sabi po ni Miss Katrina, thankful din po ako kay God para sa buwan ng Wikas celebration of my son's school. My son didn't sign up for any special performance, pero on his own, he decided to participate in the general assignment for the event. I am thankful because he participated. Yes naman. Thank you po, Lord God, for giving him the confidence po, Lord God. And just, God is so good po talaga. Ayan. Yeah. So, I'm done talking. Oh my gosh! Okay, ate. Sige, eto na. It's my time to listen. Ayan. What do you thank God for?
Miss, take the floor. Take the floor, Mali. The floor is yours. Go po. Hello. Naririnig ako? Okay. So what do you thank God for? Um, ang dami kong iti-thank God. Starting pa last June, may kasakit kasi ako ng autoimmune. So, hindi ako makapaglakad. So, ang tendency, kailangan kong mag-rehab ng matagal. Hindi alam kung hanggang kailan para makapaglakad ako. Pero, nung parang sobrang give up na ako noon, I really, parang nag-pray talaga ako intently kay Lord that time. Na sabi ko na gusto ko pagalingin niya ako. May halong doubt, syempre human being tayo. So sabi ko, praying na mabilis ako makarecover to rehab, yon ganon, ganon. Tapos nagulat ako, after that prayer, biglang naitaas ko na yung mga paa ko, yung legs ko. So, inisip ko, try ko kaya mag-CR kasi hindi ko kaya mag-CR mag-isa. Tapos, ang nangyari, nakapag-CR na ako na nakakapaglakad. Tapos sinantok ako. So sabi ko, wala pa rin akong pag-sharean. Umiiyak ako noon, nung talagang nakapaglakad ako. Tapos sabi ko, hindi ko muna siya i-share kasi matutulog ako. Baka pag gising ko, hindi, biglang, hindi na naman ulit ako makapaglakad. Pero thank God, nakapaglakad ako. Shinare ko siya, pumunta ako doon sa rehab ko, sa BGC at that time. Tapos gulat na gulat yung nag-rehab sa akin kasi wala talagang strength yung legs ko hanggang paa. Ang taas ng kuryente, kinokuryente nila para magkaroon lang siya ng sensation. Ganon. Tapos nagulat siya, nag-heavy meal pa daw siya, pero nagulat siya, hindi na ako nakawalker, nakapaglakad na ako. All glory and praise to our Jesus Christ. And somehow, meron na namang panibagong sakit. Pero um, may mga sumunod na sakit. So, naka-leave ako sa trabaho simula June 9 hanggang ngayon hindi pa ako nakakabalik. Pero praise God, last Friday, pagka-check up ko sa doctor, sabi sa akin na pwede na daw ako, may fit to work na ako. So, praise God, God willing, this September is makakabalik na ako sa work ko. All glory and honor to Him. So, yung healing talaga, sa kanya lang talaga yon. And sobrang impossible niya sa human kasi yung nag-rehab sa akin last time, sabi sa akin, parang sobrang rare sa neuro cases na may autoimmune na makapaglakad agad. Pero kay Lord kasi wala sa kanya imposible. So, anything is possible for Him. So, sa human being, impossible siya. Sa science, impossible siya. Pero with God, talagang nothing is impossible for Him. Sa lahat ng ginawa niyang ways, kahit sabihin mo nagkasakit ako lahat-lahat, He made it in the most impossible way para pagalingin ako. Para siya'y mag-glorify after it. Yan. Thank you, Lord. Thank you sa lahat. Thank you so much po. And ang masasabi ko lang po talaga is, I admire your faith po kay Lord. And I'm super glad po na you're still faithful talaga and trusting God. I believe po that God has a good plan for you. And again, I believe din po that prayer is really, 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 really powerful. So, I will join you din po in prayer. Like, patuloy po kayong gumaling. And yeah, nothing is impossible po kay God. So, yeah. Okay, may isa pa pong nagsabi na gusto niya mag-share. Si Miss Anne Estolero, the floor is yours po. Ayan, ako na pala. Ayan, akala ko iba. Ayan, so magandang gabi po sa bawat isa. So I think this is the second time that I attended yung Bible study ni Little Shepherd and ano ba, um, nakakatuwa na may other community just like this one where you can share and at the same time where you could
hear yung mga works of the Lord in other places. So dun sa question na, what should I be thankful for? Parang ganito. So, ano ba? So this month of August and July, I can describe it as a roller coaster of emotions. Pero sa Lord pa rin lagi ang pinakamataas na papuri. So just to make it simpler, so itong last July nakatapusan, may mga magatan accident na kung saan na bangga siya ng motor. So that time, syempre, bilang nag-iisang anak, so syempre, and nung mga panahon na yun ako ay pauwi ng bahay. Yan. So syempre, yung shock at the same time, nung nalaman ko na isinugod siya sa emergency. So syempre, yung kaba. And to cut the story short, after that incident, so responsive naman yung nakabangga. Ayan, so, wala din naman siya natamo na other internal injury. Pero, upon taking those lab tests na kailangan, so we have found out that she is suffering from cardiomegaly and basal pneumonia. So, in layman's term, yung cardiomegaly is enlargement of the heart. Tapos, yun, pneumonia is pneumonia. Pero, alam niyo yun, sabi nga, may nabasa kasi ako dun sa isang devotion ko, what people meant it for bad, God meant it for good. So, sabi ko nung una, nandun ako sa denial stage na, kasi sabi ko sobrang healthy ni mama. Tapos at the same time, I am an active church worker. So actually may local church talaga akong ina-attenan where I serve. So sabi ko, Lord, nung una, sabi ko, bakit ngayon pa? So parang, you began to question God. Pero parang nakorek ako dun in one of my morning devotion na, yun nga, maybe that is God's way of telling me at the earlier stage na, yung accident na yun, hindi siya talaga for bad. Kundi, it is an early detection na, in our part, isa siyang pagpapala kasi at the very start pa lang, ito na yung mangyayari. Sabi nga, prevention is better than cure. So now, ayun, waiting dun sa right cardiologist na kasi nag-ask talaga kami ng second opinion. Kasi nga, on the outside, very healthy siya. So, kumbaga parang yung lahat ng mga signs, symptoms na kung saan, when I search it on the internet, hindi talaga siya. So, alam niyo yun, nagba-battle ako everyday with prayer. Sabi ko, Lord, you have no power against any sickness in my family's life. So, yung ganun, diba? Tapos naalala ko lang din yung kanta. I don't know if you know this song, but the song goes, ang sabi ko dun ay, Diyos, ikaw ay papupurihan ko, di lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita, dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Kumbaga, hindi mo lang hindi mo lang ibabalik yung pasasalamat sa Panginoon in good things, but also in bad things. Alam ko medyo mahirap siya, pero alam niyo yun, if you would look on the brighter side ng mga problemang napagdadaanan natin, sabi nga, there is always a rainbow after the rain. Tapos, iklian ko na lang. Ayan. So, alam mo yun, after that accident, siguro tinuruan lang din ako ng Panginoon na, yun nga, on positive things. Tapos, this August, nakakatuwa kasi sa church, nagkaroon po kasi kami ng worship breakthrough last Saturday na kung saan, for many years, parang, we've been longing to that kind of worship na kung saan yung hindi ka lang basta umaawit sa Panginoon, but you want that infilling of the Holy Spirit. And yung nakakatuwa, for the past 2 Sundays, so nagkaroon ng parang extraordinary experience sa church na kung saan yung pastor namin, it is his first time na habang nagpipreach siya ng one of our services,
hindi niya ma-contain yung power of the Holy Spirit. So all throughout that almost 2 hours of service, wala kaming ginawa kundi umiyak, tas at the same time, alam niyo, mag-praise sa Panginoon. So, ganong klase ng experience na nakakatuwa. Actually, 2 weeks na siya na ginagawa ng Lord. And alam niyo yun, parang nasense lang din siguro ng Holy Spirit and ng pastors na nung mga panahon na yun, and even in these times, that people are so depressive and people are in need and longing of Him. Kaya alam niyo yun, when the heart is right, ang Lord hindi siya madamot at hindi siya madamot na ibigay yung mga ano na yun, yung mga bagay na yun. Kasi this year, maiklian ko na lang, yung the church that I am affiliated is declaring breakthrough. Pero alam niyo yun, that was January. So sabi ko, Lord, kinlaim ko yung breakthrough na yun. Pero um, parang iniisip mo na, Lord, grabe yung napagdaanan ko for the past few months. Parang you began to say to God, Lord, ito na ba yung breakthrough? Pero unti-unti mo marirealize na bago ka pala dumating dun sa isang positive breakthrough, kailangan ka munang dumaan dun sa mga challenges. So, challenges ng buhay para mas ma-realize mo sa sarili mo na kung saan ito yung breakthrough. So, last but not the least, so gusto kong ibalik sa Panginoon yung papuri at pasasalamat kasi sa work naman, I was promoted. Although actually I'm a private school teacher for almost 10 years na. Tapos, for those 10 years, syempre, alam mo yun, your teaching ministry is not just a profession itself, pero it is an extension of your ministry. And sabi nga, promotion comes from the Lord. So although may konting delay, kasi nga, yung promotion, not just on the title, but on the salary, is not yung pinaka-expected mo. Pero sabi ko nga sa Panginoon, Lord, maliit o malaki na increase, it is all for your glory. Kasi ganun nga. So, to reality check, yung sweldo ng isang private school teacher is, wala pa sa, malaki pa yung teacher, malaki pa yung sinasakot ng sick lady sa SF, to cut it short. Pero alam niyo yun, yung sustenance, yung provision ng Lord every day is, nakaka-amaze lang. Kaya sabi ko nga sa Panginoon, Lord, in every aspect of our life, kung tinuturuan mo kami na kung paano kami dapat na mag-hold on to your promises, let it be. Kasi mas masarap maklaim yung breakthrough kapag alam mo yun, dumaan ka sa process ng Panginoon. So yun lang, pasensya na sobrang napahaba, pero ang dami lang din talagang sobrang dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Yun, to God be all the glory po. Praise God po. Thank you so much po talaga for the wonderful lessons slash reminder that you shared to praise God and trust God in good times and in bad times po. Sabi ko lang po is I admire po yung like level po of trust nyo and faith nyo kay God, and I wish na maging ganyan din ako in the future. Yan. So, oh my gosh, nakakatuwa po yung nasa mga comment section. Ang dami. Okay. Kay Miss Eunice po, wait lang. Babasahin ko lang po yung mga comments and then we will move on to you. Okay? Okay. Yan. So, ito na. Ala! Okay. Sabi po ni Kuya Reimer, thankful for God's grace always. Sobrang relate ako dun sa Matthew na verse kasi kakabalik ko mag-aral from a break. Tapos, kasi may mga strict na instructors. I pray to God na if pwede, wag lang mapunta sa akin yung strict na instructors kasi I don't do well being yelled at. Super true! Same po tayo dyan. Sorry. At kasi, nakakakaba ng morale. Tapos, nung nakuha ko na schedule ko, puro mga mababait na instructors na punta sa akin. Pero syempre, mahilig si Lord mag-test sa atin. The following week, binigyan niya talaga ako ng strict na instructor. Yung well-known pa talaga na sumisigaw sa estudyante niya. Tapos pinag-pray ko noon na
Lord, if siya man talaga yung instructor ko, please give me the mental strength to push through. And yung performance ko the next day, smooth lang. Pauwi ako nun, grabe yung pag-thank you ko kay Lord kasi hindi niya talaga ako yun naman. Yes, the Lord will never leave you. Talaga po ay, na-learn ko din talaga yan na like, na-misunderstood ko talaga yan. How ba? Let's say, when the Lord is silent, iniisip ko na hindi siya, wala siya dyan sa tabi ko. But no, He's moving, He listens, and yeah, He will never leave you. That is super true. And yeah, congratulations po. Keep up the good work. Hala, anong word? Anong comment yun? Stagnant. Okay. Ay! Wait lang po. Sorry po. Okay, moving forward. Sabi po ni Sir Alvin, good evening. Basahin ko muna comment ni Esther ni Little Shepherds. Thank you, bro. Praise God. It's such a reminder that that God really hears even the smallest prayers of our hearts. Super true. And when He allows challenges, He also gives the strength to face them. Truly, He is faithful. God wants us to grow, grow. And yeah, that's why He gives us challenges. Pero we can overcome it with the help of our Lord and Savior. Yes, ganun. Ayan. Sorry po. Okay, Okay. Sabi po ni Sir Alvin, good evening po sa lahat. It's been a while din na maka-join ulit dito. I'm gonna share din po na God will always provide. Yun, walang-wala ka pero may mga blessings na dumarating na di mo inaasahan. Di niyo kami pinapabayaan sa mga pangangailangan namin in our daily living. I'm always grateful po mula sa maliliit na blessings niya. Glory be to God in the highest. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. It reminds us of how the Lord cares even for the sparrows. How much more for us. Super true. Okay. Truly, He never forgets to provide for His children. Yes! Yun. Kaya, whenever God talaga gives me small blessings, big blessings, basta blessings, which is as much as possible, pinasasalamatan ko talaga siya agad. And yun. Yes. And sometimes po may mga blessings na binibigay sa atin si God na like, we forget to acknowledge. Kagaya na to. We are breathing. Praise God, and I thank you, God, for giving me the life and energy po, Lord God, to praise you and to share po, Lord God, like that. Yan. Sabi po ni Miss Katrina, so much to be thankful for nitong July and August. Last July po, sa kasagsagan ng malalakas na ulan, pumigay yung kisame namin sa isang area ng bahay. Thanking God for keeping my son safe, nabagsakan siya, pero okay siya. August naman po, bukod sa participation ng son ko sa event, I was able to finish my training din po. Always thanking God for carrying me and my son. Thanks, sis, for sharing. Praise God for His protection. Truly, He watches over His children and keeps them safe. Yes po. Super true. And yeah, I'm glad po na your son is doing well na po ngayon and he's safe. Yes, ganun. Sabi naman po ni Sir Raymond Dexter Vinuan, I thank God dahil nakasurvive for this last month. Mentally exhausting kasi ang month na ito for me dahil maraming changes sa work at sa ministry. Dagdag na rin ang anxiety financially. Praise God dahil sa kabila nito ay God is always good. Laging may enough time to rest and makarecover. Sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Super true po. Amen, bro. Even in the middle of exhaustion and worries, God really gives the rest and strength that we need. Thanks, bro, for sharing it. I will also pray po na God continues to give you strength po to continue sharing His word talaga. And yeah, I admire you po for what you do. Yan. Yan. Okay. May pahabol. Okay. Sabi ni Kuya JB, Mr. JB, I thank God for where I am today because I'm currently living. Sorry, nabasa ko kasi agad yung comment ni Kuya Reimer. Okay, balik tayo. Because I am currently living my answered prayer. Dati kasi I was so drained, worried, and doubtful sa aking self kasi I have fallen short with this one major subject. But I was also ahead with another subject, so hindi siya pure loss. I can still keep moving forward while also doing my best to pass the other.
Along with that came a new friend na nakapag-motivate sa akin and would help me strive to do my best here sa engineering. It made me feel na I was not alone and it was normal kapag engineering pala. Dati kasi insecure ako kasi ang tatalino nila. And I felt like I was falling behind. But God says I am where I needed to be. So ayun, all the worries and doubts disappeared. I am grateful for that talaga. I am super happy for you and I pray that God continues to guide you po sa inyong journey sa engineering. Fighting, kaya niyo yan. Kaya, go, go, go. Hala. Yes, ito sabi ni Kuya Reimer, sobrang nakakataba ng puso knowing na may collective experience tayo ng goodness ni God. Yes, may God be praised. Yes, wala. Yun. Okay, haha. Sabi po ni Miss Caitlin, Dana? Dana? De Guzman, I'm thankful na tinawag ako ni Lord papalapit sa kanya at biniyayaan niya ng mga bagong kasama sa Walk of Faith. I am super grateful din po talaga for each and every single one of you. You guys are also helping me with my journey kasama with my faith pala. Yes, ganun. Okay. So, okay. Ang dami. Nakakatuwa po kayo. Thank you so much talaga for sharing. And yun, nakaka-inspire po and nakakataba ng puso ang inyong mga kwento. Okay. Asa na si Miss Eunice? Miss Eunice, the floor is yours na po. Hi, hello, good evening po. Naririnig niyo po ba ako? Okay. Sige po. Good evening everyone. Ako po si Eunice from Bugu City, Cebu, and I would like to share po one of my answered prayer po. And not to brag, pero i-share ko po to kasi how God is so good and great po, and how powerful our prayers. So, ayun. My prayer po kasi is, actually, I am applying for Australia. So, as I am a nurse, and my entry there uh, is to be a carer po at and ano po, I will transition to become an Australian RN there po. So ayun, I am asking God for this po. And sabi ko before the application, if magagrant yung visa, it is His will. Kung hindi naman, I believe it will be a redirection to something better. However, earlier this month or parang last week of July, my visa was approved, my visa was granted. So, akala ko hindi na mag-grant kasi parang the moment I received the good news po kasi parang naghalo-halo kaagad yung nararamdaman ko po. Yung masaya na may takot, na parang malungkot din, knowing that my dreams are within reach, pero at the same time, I'll be away from my family for the first time. So, yun. Pero I entrust everything to Him. Akala ko hindi to para sa akin kasi I was asking for a sign kung ipagpatuloy ko pa ba itong pag-a-abroad kasi halos every follow-up, check-up ko po sa aking breast, may bagong breast mask na lalabas. So, ngayon, this moment, yung dalawang breast na may mask, hindi naman siya kalakihan pero ano yun, akala ko kasi isa yun sa mga sign na di ako matutuloy. Pero hindi pala, He granted my visa. So, yun. Right now, I am waiting for the company's go signal. And, yeah, God is so good talaga. Binibigay niya yung akala mo hindi na para sa'yo. And it just shows how powerful our prayers are. And to share lang po, we just have to put our faith first over our fears, and I believe God will be with me through this new journey na coming journey for me po. So yun, and I would just like to share that it is one of my prayer requests po, yung pag-start ng accountability partner with Sister Queenie po. So yun, and in praying this visa din po, kasama ko yung kids ko,
na mag-pray sa akin. So, ganyan po ka-powerful yung prayers natin. So, kakapit lang tayo, and it is our great weapon against anything else. So, sana yung bahala, sana yung bahala, ipagbahala ko na lang sa Diyos po lahat. So, yun po. Salamat po sa, ano, and thank you po na may ganito na community. Thank you, sis Princess, for letting me share. Thank you. Yes naman. First of all, congratulations po. And ayun. So, naalala ko po yung verse po. Actually, sinerch ko pa to kasi hindi ko remember yung exact verse, pero remember ko yung passage. Yung Mark chapter 11, verse 24. Yung, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. God put that dream in your heart po for a reason, and I am so happy for you po. And I wish you the best po sa inyong journey sa Australia. Sorry po, nandito po ako sa country, pero yeah, sa kung ano, saang country man yan, I believe that the Lord will guide you and sasamahan niya po kayo sa inyong journey. Yan! Yan! Yay! Yan. Sino pa po? May gusto pa bang mag-share? Go lang. Go po, Sir Marbs. The floor is yours. Hello, good evening. Hopefully narinig ako maayos kasi nasa tapat ako actually ng electric fan. So anyway, una sa lahat, thankful ako. Actually, nasabi na nung before nagsalita sa akin. Pero siguro first thing gusto ko sasabihin since nag-start to na I'm thankful din sa grupo na to kay Princess, Little Shepherd, and sa lahat ng nag-speaker sa UKC, sa mga previous speaker. Sobrang thankful. Actually, to be honest, wala akong balak umattend ngayon. Pero yun nga, totoo yung pag pinupush ka talaga ni Lord, ng Holy Spirit, parang you have no reason parang kahit piling mo napipilitan ka. For personal reason na hindi ko masabi talaga, to be honest. Kasi nga, I don't want to share some negativity or any issues. Although yung group na to, yun nga, very open naman, understanding. And of course, kasi lahat naman tayo, lahat naman may mga problem. Pero siguro yun nga, aside from being thankful sa group na to, sa mga nag-share, hopefully, mas marami pang mag-share bukod kay Casey sa mga iba pa naging speaker na encouragement na rin na yun nga, huwag tayong matakot or Panginoon. Kasi si Lord naman and the Holy Spirit magbibigay sa atin ng word pag nag-share tayo. And siguro sa month na to, sa August, yung masasabi kong thankful ako, yun nga, yung daily supply talaga. Yung mga pagkain. Kasi before, to be honest, for me parang normal lang siya. Pero hindi ko siya na-appreciate kasi nga, feeling ko, kaya-kaya ko siya makuha kasi nga dati sobrang okay yung buhay ko. Pero yun nga, pag dumating sa point na sabi ko, ayaw ko mag-share ng kadramahan. Pero yun nga, pag dumating sa point na nawalan ka, doon mo siya ma-appreciate. Yung mga simple things talaga na mapapasalamat ka kay Lord na yun nga, may bahay ka, na yung parents mo kasama mo pa rin, yung may pagkain ka na nakakain mo pa rin sa pang-araw-araw. Kumbaga natin, hindi naman sa gustong mag-compare sa ibang tao. Pero yun nga, sa sarili natin. And sa ating mga, yung faith natin talaga is naka-anchor kay Lord. Doon talaga natin masasabi na thank you Lord sa pang-araw-araw na kahit ang daming problema dumarating. Yun nga mga nag-share diba sa mga sickness, finances, sa work, sa studies, anything na kahit walang maliit or malaking problema. Pero yun talaga si Lord, yung kahit feeling mo buhat-buhat mo na yung mundo sa balikat mo pero nandyan pa rin siya. At yun nga, ibang dami kong pasakali. Sobrang thankful din ako kasi this month nung nagpa-check ako sa doctor, kasi diabetic na ako, so may maintenance na ako at 40 years old. So yung dosage ng isang gamot ko at least nabawasan. Pero yun nga, praying pa rin na sana, of course, may miracle, mawala talaga siya. Pero
yun, yung isa sa prayer ko talaga. Then, siguro, sobrang thankful din sa nabuhay pa ako, to be honest. Um, this week, hindi talaga maganda yung conversation ko lalo na kay Lord. I don't want to share something na very personal for me. Pero bala ko siyang i-vlog. So parang pagkakita, at least lumalaban tayo ng patas sa buhay. Ay, sorry naman. Pero yun nga, sobrang thankful lang po talaga. Lalo na po sa mga nag-share ngayon, yun lang masasabi ko. Sobrang thankful kasi yun nga, wala akong balak umaten pero sobrang na-inspire ako sa mga kwento nyo. Ay, sa'yo sa speaker natin ngayon kay Casey and sa mga nabasa ko sa chat. Sobrang thankful sa mga buhay. Actually, sa yun sa thankful ako realization ko this week. Parang ang sarap, yung kahit problemado ka na sa buhay. Parang yun nga eh. Pero kasi before parang ako wala ako, akala ko may paki ako pero wala pala talaga ako paki. Pero ngayon yung pag nakikita mo yung mga sinishare na kwento ng mga masasayang nangyayari sa buhay ng ibang tao, yun nga yung may mga gumagaling sa sakit, nagiging okay sila na yung mga pangarap nila, yung mga goals nila sa buhay nangyayari. For example, yung sa kaibigan ko nasa US, siya nagtatrabaho siya sa US ngayon bilang caregiver, kung hindi ako nagkakamali. Then makakasama niya yung family niya. Hindi kami, I mean kaibigan ko siya pero hindi kami ganun ka-close. Pero nung nakita ko yung buong family niya na makakasama niya na sobrang, sobrang, alam mo yun, hindi mo naman sila kamag-anak. Pero sobrang proud ka kasi sobrang natutuwa ka for them. Knowing yung faith din nila kasi, I mean, lahat naman tayo be-bless ni Lord kahit sabihin na natin yung faith mo hindi ganun kalalim pa talaga. Pero yun nga, yung alam mo kasi kung gano'n niya talaga pinagpipray yun eh. Sobrang nakakatuwa lang na na-bless sila at natupad na yung pangarap niya na makakasama niya na yung family niya sa US. So ayun lang po, maraming salamat. Oh, thank you so much po for sharing, Sir Marbs. At higit sa lahat, thank you so much for coming po for this Thanksgiving po. Thank you, thank you, thank you. So, ang masasabi ko lang po ay, hindi, kata. Ang masasabi ko lang na let's remain inspired and hopeful po because we can see what God does for others and I believe that He can do it for us. It for us as well. So yeah, yun. Good times, good times. Yeah, it will come din. Hala, sandali lamang ho. Okay. Ala! Pasensya na po, pasensya na po. Okay, I see new comments. Okay, I will read. Yeah, pasensya na po. I am feeling very, very jolly today. Kaya ganito po ang aking accent and energy. Ayan, yan. Sabi po ni Miss Manalyn Sapla, I'm thankful to God because He is so faithful and kind to me this whole month of August. Marami mang pinagdaanan, marami ding dahilan para tumanaw at magpasalamat sa Diyos. Bungad pa lang ng August, nag-struggle na ako sa work, lalo na sa financial. I'm happy na nag-increase yung sahod ko, pero nagulat at stress talaga ako kasi nadagdagan din yung gastos at paglapit ng mga nanghihiram. Yung tipong may pinaglalaanan ka sa sasahurin mo pero need mo mag-sacrifice. I thank God kasi may natutunan pa rin ako dun. Tinuruan niya akong i-handle yung kung ano ang meron ako at kung paano mag-decide para sa kapakanan ko ng iba sa paligid ko. Also may time din this month na mutik ako mapunggo ng sasakyan while walking papuntang church. I don't know if how many inches na lang yung layo ng sasakyan but God take cares of me. Salamat sa ilang inches na yun na naligtas ako at hindi nasagi man lang. I love the peace of mind, guidance, and better health na pinaparanas niya. Praise God. Yes, praise God po. And ayun, ang sabi ko lang po is, hindi ko lang, kapit lang. Yes, kapit lang. Continue trusting God. Ganun. God protects. God, continue to ask God for guidance po. Ganun. And yeah, I'm grateful. Grateful? Charot. Hindi. I'm thankful po na nag-share po kayo. And wow! Yun. Nawawala na ako na sasabihin. Pasensya. Yun. Pero yeah, super inspiring po lahat ng inyong kwento. And yeah. Thanks, bro, Marbs. Your thanksgiving in the midst of pain glorifies God, lifting you up in prayer for stable health, provision, and unshakable faith. Yes.
And I'm so blessed rin po to hear all of your testimony po. Thank you po for platform po. Yes, thank you so much po. Thank you. I'm super, super glad. And I thank God so much po talaga for leading me to this group. Yes, yun. Yeah, okay. Sabi po ni Miss Mika Tapiru, same here din po. I'm also going to Australia for work-related reasons. I'm 17. Nawala, okay. I'm 17 and a freshman student. I am planning to drop soon kasi need ko pumunta. Napaka-unexpected po na ganito yung mangyari kasi nga 2 weeks pa lang po sa uni nakakapag-adjust na rin po ako tapos magto-drop pa. During that time po kasi, I was hoping na makapasa rin po ako sa CHED scholarship pero di ako pinalad. Although I was disappointed, inisip ko na rin lang na may iba pang plano si Lord para sa akin. And ayun nga, nag-offer yung tita ko na nagpapaaral sa akin na magkatrabaho sa kanila. Para rin naman yun sa pag-aaral ko. Gusto ko mag-aral kaso inisip ko rin naman saan ako kukuha ng allowance if ever nawala, di ba? My tita needs to undergo 2 medical surgeries kaya kailangan nila ng tulong ko rin. So, I accepted it. Hindi sa wala akong option pero parang may pinaramdam sa akin si God na dapat pumunta ako. I'm thankful na na-process na passport ko and I pray na ma-approve na rin yung visa ko. Yun lang po. Thank you. Oh, thank you so much po for sharing and I pray po na yes, ma-approve din yung visa mo and I know that God will guide you and redirect you to His plan and His plan is better. And if ever man na ma-accept ang inyong visa, yun, enjoy po sa Australia and I know that God will guide you in your stay there. Yay! Yan. Praise God, sis, for how He's leading you, praying for His guidance, protection, and provision as you step into this new chapter. Sabi ni Little Shepherds, salamat sa lahat ng nag-share. Kahit iba-iba ang pinagdadaanan natin like pain, sickness, answered prayers, nakakaglad na makita na we still choose to give glory to God. Even ako, kahit nasa wilderness pa rin, pinipilit kong humawak sa truth na faithful si Lord. Some prayers may be answered na, some are still on the way, pero His faithfulness never changes. Let's keep walking in gratitude and faith together. To God be all the glory in good times and bad times. Yes, in good times and bad times. Sabi po ulit ni Miss Mika Tapiru, marami akong doubts kasi pinagsasabay ko pag-aaral. Tapos yung mga papers ko pa, halos maubos na rin yung allowance ko kakauwi. Pero I'm thankful kasi I trusted God kahit na di ko rin alam kung saan ako patungo. Basta God's plan is always great. Diba? Sabi sa Jeremiah, hala, hindi ko tanda. Basta, hala, wait lang, hindi. I need to remember that. Pangmalakasan yung verse na yun eh. Jeremiah chapter 11:25. Hindi, mali siya. Basta like, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to. Basta, oh my God, someone help me po. Hindi ko siya tanda. Basta, ayun. Basta. Yan! Oh my gosh, thank you po yan. Jeremiah 29:11. Yun. So yeah, I know that God's plan for you is good. And yeah, yun pa. Okay. May gusto pa po bang mag-share? Yeah, what are you thankful for? Ganun. Po lang. Take your time po. If you don't want to use the comment section, you can speak. If you don't want to speak, you can share sa comment section. Yes. Yun. Go lang po. May nagtatype pa po ba? Go lang. Hoy! Ano ba kayo? Hindi, ano ba? Sige. Thank you so much po. Ayun, yan. Siyempre, thank you God din talaga for giving me the confidence, the guidance po to speak, you know. Yun, kung ano-ano na lang po talaga ang sinasabi ko din eh. And I'm so sorry po for the wrong words that I am using. Basta yun. I'm still learning po. And ang masasabi ko lang is,
ang ano niya sa heart, like, wow, my heart feels so happy to share, ganun. So, yeah, if given more opportunities in the future, malay nyo, I will, I will take it talaga. Yun. Honestly po, medyo hesitant ako nung una, nung like, nagtanong si Little Shepherds kasi yung schedule talaga, ganun. Pero sabi ko, no, kaya ko to. I will make time for God, okay? Hindi si God isisiksik sa isisiksik ko si schedule sa time ko with the Lord. Ganun. So yeah, yun nga, again, pasensya na po kung medyo late ako umenter kanina. Traffic kasi! Tapos nagpe-pray ako kay God, God, gusto ko po talaga makarating ng maaga, ganun. E di naman, pagkatapos ko i-pray yun, yung traffic nawala. Yun. Wala, yun. I don't know if meron pa akong mga kasing age dito. Yun. Sana meron. Basta ganun. Yeah. Uy! Wala, okay. Yan. Yan. Pasensya na po akong super duper whooper OA. Super duper taas ng energy ko kahit gabi na. Pero yeah. It's fine. Yan. Okay. So wala na ako bang mag-share? Meron pa po ba? Habol kayo. Yun. I will wait 1 more minute. 1 more minute. Yeah, 8:02. And then, yeah. Or ano ba, tagalan ko pa. May gusto pa po bang mag-share? Yun. Little Shepherds, what do you think po? Do I wait more or ano na? Meron pa ba? Ayan. Wala na. Din, din, din. Yan. Yan. So, yan. Again, thank you so, so, so much po sa lahat nag-share, nang nag-share. Your stories po are really inspiring talaga and it gives us more reason to praise God. Yeah, yeah. I am grateful and thankful po sa lahat ng buhay na nandito, sa community na to. Thank you so much po for joining this meeting and joining us as we praise and thank our Lord for His kindness, for all that He does. Yeah, so yeah. Thank you so much, guys. Thank you po. May ano kasunod na slide nito? Ayan, thank you and God bless. Again, we have Bible study again next Saturday. Same time siguro, 7:30. I don't know po. And ayun, I really hope na you guys can join po. Yan. And maglaan ng konting time for God. Yes, ayun. So, see you. See you next week. See you. Yes. Thank you so much po for your time. God bless you all po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po.